Jesus was won for salvation at last. All our goals now the sins of the past. All probability is fully of us. Jesus is in the heart. Praise His name, shout and proclaim. Jesus save my soul, set me free. Amen. Praise His name, sing it again. Jesus has saved me. All sin forgiven and standing in here. One of His people eternally dear. Life has been better and death has no fear. Jesus for me is back. Hallelujah, praise His name. Shout and proclaim. Jesus save my soul, set me free. Amen. Praise His name, sing it again. Jesus has saved me. When we depart from the earth and below, when on and on with the best where we know, straight to our home as the heaven will go, and with the Lord abide. Praise His name, shout and proclaim. Jesus save my soul, set me free. Amen. Praise His name, Sing it again. Jesus has saved me. Maraming soul, isang sibot, ikaw mo sila. Huwag ka bang maluwas sa sala, laman ang dugo niya ni Jesus. Huwag ka bang malaugon ikaw sa liging dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa pinilon niya na dugo. Sa pagkalandak ng unang laman ng dugo ni Jesus. Uulit ka sa Kalbaryo kalun, sa liging dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa pinilong niya madugo. Buod ka bang mahiluan kahon, gawa ng dugo Niya ni Jesus, tanang lamas sa salamugasan, sa liging dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa binilon niya na dugo. Buod ka bang makalagat sa Diyos, gawa ng dugo niya ni Jesus, Kahit mo ba sa kanulay siya, sa liging dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa dugo ni Jesus. May kahihulog ang nagahog sa pinilong niya madugo. May kahihulog ang nagahog sa dugo ni Jesus. May kahihulugan Kahihulog ang nagahog sa binilon niya na dugo. Let's go, sige, kanta ba? Buod ka ni Jesus sa lumahilungan, sa pinilong niya madugo. imubang saligan sa Jesus karon nga muli. Sa imong sala, na
Kanin mo lamang, inabuhi ko, Diyos. Kanin mo lamang. Amen sa Mason. Ang ginalagayod ang asal sa pagkasingkaso. Sa ginalagayod ang matubak sa itong mga hayop. Sa mga Mason, sa susunod ang maluluwas na kinabi. Let's all sing, my Jesus. My Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days, I want to praise the Lord, my Redeemer.
Ikaw, O Diyos, ang galingan. Amen. Ako
Amen. Amen. Lead me by the hand and help me face the righteous side. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me, cross the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go on my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, Lord. Lead me, Lord. Hallelujah. Good morning, everyone. Welcome back to the worship service to God Almighty. Mali pa yung pagbalik sa ato ang pagdaig sa atong mulit na Dios ang labing gamhanan. Today, I want to share the gospel about the lift up your eyes to God Almighty. Karon ang maayong balita nga among ipaambit diha kaninyo naguluhan og atong ilantaw ang atong mga mata diha sa atong Dios nga labing gamhanan. Bible says Salmo 121 verse 1 to 2. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa Biblia sa Salmo 121 versikulo 1 abot sa versikulo 2. Dungan ta og basa sa mga naay mga Biblia. Alo nga ba?
Nilantaw ako sa kabukiran ug nangutana, diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Amen. We have a new hope in the kingdom of heavens. Aduna gay kitay bag-ong paglaom sa gingharian sa langit. But many people cannot see the kingdom of heaven, cannot enter theirs. Kapandaghan usab mga tao ang dili makakita sa gingharian sa langit ug dili makasulod didto sa langit. That's why I want to share in this gospel. Lift up your eyes to God Almighty in heaven. Muna ganahan siyang ipaambit kining maayong balita nga naguluhan ug atong ilantaw ang atong mga mata sa langit. A person was faced to the great trouble in his life. Kaya ang tao sa gubang gayon og dako kaayong makasamok sa iyang kinabuhi. His mountainous problems pressed on him so hard that he even choked while asleep. Ug kining daw usa ka bukid nga mga problema maoy magduot kaniya o maoy magtuo kaniya samtang siya natulog. Then he cried out for help and realized that God, the creator of heaven and the earth, was with him. Apan sa diha nga misampit siya sa Dios ug nang nagpakitabang, iyang nasabtan nga ang magbubuhat sa langit ug sa yuta nag-uban di ay kaniya. Bible says God is here with us. Ang Biblia nagingon nga ang Ginoo ani dinhi karon kauban nato. Number one, the Lord who comes walking on the sea to Peter. Ug una, ang Ginoo nga naglakaw sa tubig nga miduol kang Pedro. The Lord Jesus Christ said to the Peter, Peter, come to me. Ang atong Ginoong Hesukristo yang gitawag si Pedro yang giinan nga Pedro, dali nga ri ka nako. And Peter walking on the water sea. Ug sa kalit si Pedro milakaw usab siya sa tubig. Bible says in Matthew chapter 14, 28 to 29. Ug ang Biblia nagingon sa Mateo 14 bersikulo 28 abot sa 29. Doon ang tagbasa. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga kanimo. Dali nga ri mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa kayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. When Jesus called to Peter, Apostle Peter, he was walking also into the sea waters. Ug sa diha nga si Jesus usab nga nagtawag ni Pedro, naglakaw usab siya dito sa tubig. But after some times he was sink down. Ug sa diha nga nagsugod na pud og lakaw si Pedro sa tubig, pagkataon-taon nagsugod siya og kaunlod. Because of the Apostle Peter looked at the wind and the waves, he was afraid. Tungod kay gilantaw man ni Pedro ang hangin ug ang mga balon ug nahadlok siya pag-ayo. Bible says in Matthew chapter 14, 30 to 32. Og atong basahon sa Mateo kapitulo 14, bersikulo 30 abot sa bersikulo 32. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og bisugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Ug diha gikuptan siya ni Jesus ug gibira. Ug mingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man ug nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. So many people discouraged and downcast like why Peter saw the wind and waves, he lost Jesus Christ. Nagano sa mga tao ang sama ni ini nga sila maluya ug sila mga dismaya tungod kay nawala man gikan kanila sa ilang mga mata si Hesukristo. And Jesus helped the Peter immediately called him out of the waters. Og diha gikuptan ni Jesus ang mga kamot ni Pedro ug iyang gibira siya og iyang gikuha gikan sa tubig. So I tell you the truth, have a faith in God with the greatest. Ano sultian ta ni Pastor sa kamatuoran na kinahanglan nga magbaton kita pagtuo, dako nga pagtuo diha sa atong Ginoo. If you have a great faith, you will never discard and pull down, sink like Peter. Kung kita adunay dakong pagtuo, dili gay kita madismaya or mahugno sama sa nahitabo ni Apostoles Pedro.
Why do we need to lift up our eyes to God and the Lord Jesus Christ? Nganong kinahanglan man natong ilantaw ang atong mga mata sa ato ang Ginoong Hesukristo? Our Lord God and Jesus Christ are ready to help you, rescue you from the dangerousness. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo andam gayud nga mutabang kanato ug muluwas kanato gikan sa delikado nga kahimtang or sa kadautan. That's why all of you and I, we must look at Jesus Christ who was nailed on the cross. Munang ikaw ug ako kinahanglan natong lantawon sa Hesus kinsa nagpalansang sa cross. Jesus Christ can save you and can give us the freedom in our life. Kay sa Hesus lamang nga makahimo pagluwas kanimo ug makahatag og kagawasan sa atong mga kinabuhi. Bible says in Romans chapter 8 verse 1-2. Ang Biblia nagingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1 abot sa 2 dungan pagbasa. Tungod diini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Kay ang balaod sa espiritu nga naghatag sa kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Amen. In Christ Jesus there is no condemnation. Diha kang Hesukristo dili na kita hukman. Because Jesus Christ set free all of us from the law of spiritual life. Dahil kitang tanan nahimo namang gawasnon gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. So we have been set free from the law of sin and death because of the Jesus Christ died on the cross. Walang mahimo kitang mahimong gawasnon gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon tungod kang Hesukristo nga nagpakamatay dito sa cross. You and I will live worldly patterns before. Kay kanihadto ikaw ug ako sa wala pa ta modawat og motuon na Hesus, nagkinabuhi ta og kalibutanon nga pamatasan. Apostle Paul mentioned to the church members of Corinthians, likewise 1 Corinthians chapter 6 verse 11. Og si Apostoles Pablo naghisgot siya sa iyang mga miyembro sa simbahan sa Corinto sama sa gingon sa unang Corinto kapitulo 6 bersikulo 11 nga nag-ingon, ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinaagi sa espiritu sa atong Dios. Amen. Amen. Which means some of you, before you come here, you were gambling, drug, drinking wine, smoking, very much. O nga, buti pa sabot niini ang uban kanato kaniadto sa wala pa ta makaila sa Ginoo. Kita mga sugarol, mga palahubog, kusog magsigarilyo or naggamit og drugs o uban pang dili maayong mga buhat. But now, you can worship your sins, your wrongdoing, by the Spirit of God and the Holy Spirit. Apan karon naugasan na ang ato mga sala ug sa ato mga sayop nga mga binuhatan pinaagi sa espiritu sa Dios ug sa dugo sa ato ang Ginoo. You can sanctify it, you can justify it by the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of the Lord God. Mahimo tang mga putli ug mahimo tang mga matarong pinaagi gayud sa espiritu sa atong Dios. You can change your wrong habit here through message of God and the worship service. Mabag-o gayud nato ang ato ang dili maayong mga binuhatan dinhi pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-apel sa pagsimba. That's why I like to invite all of you changing your lifestyle through Jesus Christ. Una ganahan kay si Pastor Lino imbitahon ang matag usa kanato aron mausog na ang atong mga kinabuhi ug mosunod na kita nganha kang Hesukristo. Before I met the Jesus Christ, I was doing very long, smoking, gambling, drinking, very too much. O kaniadtong sa wala pa siya makaila sa atong Ginoong Hesukristo, nagbuhat sa og dili maayo sama sa hilabiyang pagpanigarilyo, pagsugal o paghubog-hubog. But after I met Jesus Christ, realized the word of God, I was changed
turning point in my lifestyle. Apan human siya makaibalag ni Jesus ug iyang naambuhan ang pulong sa Dios, hinay-hinay nga nabag-o ang iyang kinabuhi. That's why I want to help the all members of the Dumaguete Provincial Jail through the Word of God. Una ganahan na usab si Pastor Ling nga mutabang natong tanang mga miyembro dinhi sa bilangguan pinaagi sa pulong sa Dios. That's why every people want to receive the Holy Spirit, and then you can reading Bible, pray, and the writing Bible continually. Muna ang mga tao ganahan gyud nga makadawat sa balaang espiritu, kung madawatan nato kini pinaagi sa pagpadayon sa pagbasa ng Biblia, pagtuon sa Biblia, pag-ampo o padayon sa pagsulat sa Biblia. And then you can receive the Holy Spirit and the power of God like me. Kung puhon makadawat gayon kita sa balaang espiritu o sa gahom sa Dios sama sa nasinatian ni Pastor Lee. Long time ago, when I was reading Bible and studying Bible and prayer, the Holy Spirit come to me and changing my life. Sa dugay ng panahon, sadya nga nagtuon siya sa pulong sa Dios o uban ang pag-ampo, sa kalit ang balaang espiritu mikunsan sa iyahang kinabuhi. Why Jesus Christ came to the world? The Bible says. Anong si Jesus nianhiman sa kalibutan sumala sa giingon sa Biblia? Bible says in 1 John chapter 3 verse 8. Ang Biblia nagingon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8 nga nagingon ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa kaya ang yawa nagpakasala man sukad pagayon sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. God made all people, you and I, with the very good, with His image. Ibuhat kayon sa Dios, ikaw ug ako nga maayo kaayo sumana sa iyahang imahe. You and I, all of us, we have an image of God. Ikaw ug ako kitang tanan aduna kitay imahe sa Dios. But when the evil spirit came upon us, we were destroyed image of God no more. Apan sa diha nga ang gaotang espiritu miabot sa ato ang kinabuhi, naguba kining imahe sa Dios kanato ug wala na nato kining imahe sa Dios. That's why Almighty God sent His begotten Son into the world to refreshing all our destroyed image of God. Amo na ang labing amanan nga Dios nga ipadala ang bugtong anak na si Jesus sa kalibutan aron ayuhon kining naguba nga imahe sa Dios dinhi kanato. That's why the Bible says, Almighty Son of God, Jesus Christ appeared was to destroy the devil's work in your life. Muna ang Biblia nagingon nga ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios mao gayon ang pagguba sa buhat sa yawa sa ato ang kinabuhi. When the Holy Spirit come upon my life, I could destroy the devil's working, no more sin. Sa diha nga mikunsan na balang espiritu sa iyang kinabuhi, nakahimo na siya sa pagsukol sa yawa o pagguba sa buhat sa yawa o ganikamot siya nga dili na gayon magpakasala. Because I believe that Jesus Christ live in my life, in me. Tungod kay mituo siya nga si Jesucristo nagpuyo na sulod kaniya o sa tibuok niyang kinabuhi. And Jesus make us very clean and healing every our long matters and sickness, weakness. Kung gani, gihimo na ni Jesus nga limpyo ang ato ang kahimtang o giayo kita sa atong mga sakit o sa atong mga balatian. Bible says Isaiah 53 verse 4 to 5. Usama sa gingon sa Biblia sa libro sa Isaiah 53 versikulo 4 abot sa versikulo 5. Apan giantos niya ang mga kasakitan na kitauntay angay mag-antos. Kung gipas-an ang ato mga alantoson, nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Ganit gisamarag siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato o pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. So many people in this area have a sorrowful and trouble problems in your life. Ug sa mga daghang mga tawo nga naaning dapita nga adunay daghang mga kasubo, adunay pag-uol o problema sa inyong kinabuhi. But Jesus Christ died on the cross, shedding His blood for salvation, saved all of you from the sorrow and trouble and problems. Apan si Jesucristo namatay siya dito sa cross aron nga luwason ang atong mga kalag ug aron luwason kita gikan sa atong mga kagulanan, atong mga kasubaanan ug sa atong mga problema. 2,000 years ago, Jesus crucified
our transgression and sinful letters. 2000 ka tuig na kapin ang milabay nga gilansang na ni Jesucristo ang atong mga sala ug sa atong mga pagkamalapason. That's why when we believe in Jesus Christ, we'll be set free from the transgression and sins. Munang sadya nga mutuo kita kang Jesucristo, mahimo kitang gawas nun gikan sa atong mga kalapasan ug sa atong mga sala. Some of you have sin and trouble, mistakes, years. Sama ang uban ka nato nga bilanggo diri tungod sa nakabuat kitang mga kasamok ug nakasala kita. But when you confess with the mouth, repent, Almighty God, remove all kind of your sin and mistakes by the power of the Holy Spirit of God and the blood of Jesus Christ. Apan kung ato hinulsulan ug ato itugan ang atong sala sa Dios, mga itag kapasayloan ang labing kamanan nga Dios, iya kitang hugasan sa iyang dugo ug iya kitang hatagan og gahom pinaagi sa iyang balaang espiritu. And then even though your body stay in the provincial jail, your soul, spirit will be set free. Nga bisan to ang atong pisikal nga lawas na nagpundot dinhi sa bilangguan, apan ang atong sulod, ang atong kalagong espiritu makabaton gayong kagawasan. I want to plant the seed of God, word of God in your heart. Buot lamang ni Pastor Ling nga magtanong sa binhi sa Dios nga mo ang pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing. From your heart, the word of God will increase and upgrade. Ug dinhi sulod sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios, mutubo gayud kini. And then you can feeling I am set free from the sin, from the every kind of troubles. Ug sa kalit makabati kita nga nahimo na tang gawas nun gikan sa sala ug gikan sa bisan unsang mga kasamo. Because our Lord Jesus Christ already removed all kind of transgression, sins by His powers. Tungod ang atong Ginoong Hesukristo yan ang gitangtang ang tanan natong mga kalapasan ug mga sala pinaagi ra usab sa iyang gahom. We must believe Jesus Christ is the Creator. In the beginning, creation, heaven and earth with God Almighty. Kinahanglan gyud atong tuuhan nga si Hesukristo siya ang magbubuhat sukad pa sa sinugdanan. Nasukad pa sa sinugdanan gibuhat niya ang langit ug ang mga yuta. Almighty God says He will stay in you and I by the Spirit of God and by the Word of God. Ug ang labing kamanan nga Dios nag-ingon nga magpabilin siya mag-uban kanimo ug kanako pinaagi sa iyang espiritu ug sa iyang pulong. Bible is the all truth, not liar. O kining Biblia, kining tanang nasulat sa Biblia kamatuoran gayon ug dili kini baka. When you understanding, reading Bible, writing Bible, you can realize the truth very well. Your life shall be set free. Kung magpadayon kitag tuon sa Biblia o basag Biblia o atong masabtan ng Biblia, puhon mahimo gayong gawas nun ang atong mga kinabuhi. And then you will become a wonderful Christian, real Christian, and then rejoice every day and night. O mahimo na tang mga nindot nga Kristohanon, matuod nga Kristohanon ug makahimo na ta nga magbalipayon adlaw ug gabi. Apostle Paul experienced put into the jail many times, many years. Sama nga daghan usab higayon nga si Apostoles Pablo diri sa Biblia nakasinati siya nga kanunay siyang napriso sa daghang higayon ug daghang mga katuigan. But he was teaching the people outside, rejoice in the Lord. I say to you again, rejoice in the Lord always. Apan bisag na siya sa prisuhan, iyang gidasig ang iyang mga kaigsuudan sa gawas ug iyang giingnan, dasigon ko kamo diha sa Ginoo, paglipay kamo diha sa Ginoo. Usbon ko pag-ingon, paglipay kamo diha sa Ginoo. Which means you can rejoice in the Lord always, even though you are stay in provincial jails. Buti pa sabot diini nga bisan og kita karon naara diri na bilanggo sa bilangguan, apan makahimo gyapon kita paglipay diha sa Ginoo. You can sing to the Lord, reading Bible, writing Bible, meditate the Bible, sharing the Bible, continually here. You have times. Makahimo kita natay oras diri para sa pagdaig sa Ginoo, sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia, sa pagsulat sa Biblia, ug sa pagpaambit sa Biblia. That's why I like to give the whole of you individual Bibles. Muna ganahan kay si Pastor Ling nga mohatag kanatong tanan, matag usa nato og Biblia. Bible is the Word of God. Bible is the God itself. Kaya kining Biblia o kining pulong sa Dios, mao gayud kini ang Dios. You can find God
you can accompany with God and the Jesus Christ through Holy Bibles. Makita na to ang Ginoo, makakauban kita sa Ginoo, makaplagan na to ang Ginoo, pinaagi sa atong pagtuon o pagbasa ng Biblia. And then you will be set free because of the Jesus Christ dwells in your heart. O mahimo kitang gawas nun, tungod kang Hesukristo nga nagpuyo, sulod sa atong mga kasing-kasing. You will become a blessing like Abraham. Mahimo kitang mapanalanginan sama kang Abraham. I'm a very blessed people because of the reading Bible, meditate Bible, understanding what the Bible tells us. Sama nga nabulahan kaayo si Pastor Lee sa iyang kinabuhi tungod kay nakaila siya sa Ginoo o kanunay siyang nagbasa o nagtuon sa Biblia o iyang nasabtan kung unsa gayud ang buot ipasabot o giingon sa Ginoo dinhi kanato. Greeting each other. Ano mo tapad? You are the blessing like Abraham. You are the blessing like Abraham. Ina mo tapad? Oh. Hallelujah. Because of our Lord Jesus Christ, remove all our curses. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo yan ang gitangtang ang tanan natong mga tunglo. You can make a wonderful life through Bible and the Holy Spirit. Makabaton kayo kita nindot kaayo nga kinabuhi pinaagi sa Biblia o pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. You can live a holy life and the eternal life. Makahimo ta sa pagkinabuhi o balaang kinabuhi o makabaton o kinabuhi walay katapusan. Jesus gave us the wonderful message, John chapter 11, 25 to 26. O si Ginoong Hesukristo naghatag kanato sa mensahe diri sa Juan kapitulo 11, 25 abot sa 26. Og si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi nga nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Amen. Amen. When we believe in Jesus Christ, we'll live forever with Him. Sadya nga motuo kita kang Hesukristo, mag-uban na kita niya or mabuhi kita kauban niya hangtod sa kahangturan. This is the eternal life Bible mentions. Mao kini ang kinabuhing walay katapusan nga gihisgutan sa Biblia. That's why for this one, we must fix our eyes on Jesus Christ always. Unang alam niini kinahanglan natong ilantaw ang atong mga mata kanunay diha kang Hesukristo. Hebrews chapter 12 verse 2 says, Diri sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 2 nag-ingon, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo o tighingpit niini. Wala siya posibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross. Ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. when we fix our eyes on Jesus Christ through the Bible, you will be set free, and then you can learn how to overcome the all kind of difficult situation. Muna ko na ito itutok kanunay ato mga mata diha kang Hesukristo pinaagi sa Biblia, mahimo kayo kitang gawas nun o mahimo na itong malampusan ang bisan unsang mga lisod nga mga sitwasyon. When you have a trouble and difficult times, look at Jesus Christ who crucified on the cross. Kung aguna kita'y mga kalisdanan o gana kita'y mga kasakitan, ato lamang lantawon sa Hesukristo na nagpalansang dito sa cross. That's why the Bible says, Psalm 121 verses 3 to 4. Muna ang Biblia, nag-ingon din sa Salmo 121, versikulo 3, abot sa 4. Dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang maglalaban sa Israel, dili gayon magduka o matulog. Our Lord God and Jesus Christ will never sleep. Ang ato ang Ginoong Dios, yung Ginoong Hesukristo, dili gayon matulog. He's watching over all of us 24 hours. Kang gani, kanunay siya naglantaw kanato 24 oras. Why Jesus Christ watching over us 24 hours? For help, protection, keeping all our life. Kung anong sa Hesukristo, 24 oras man siyang kanunay gabantay nato. Aron kita iyang proteksyonan, ug aron iyang kitang bantayan. Bible says verse 4 to 5 to 6. O ang Biblia pa nga nag-ingon sa versikulo 5 abot sa 6. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo anaa sa imong kiliran, aron sa pagpangalipod kanimo. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo, ingon man ang danag sa bulan panahon sa kagabion. No one can harm you, no one can
destroy your life if you have a mind fixed on Jesus Christ. Wala gayoy manghilabot kanimo o wala gayoy makadaot kanimo kun imong itutok ang imong mga mata kang Hesukristo. King of David in Israel was very suffering and trouble many times. Kay sama nga ang hari sa Israel nga si Haring David, kanunay siyang adunay daghang kasamok o kanunay siyang nag-antos. He was confessing likewise Salmo 23 verse 4. O misugid siya og sama sa giingon diri sa Salmo 23 bersikulo 4. Bisan pag maglakaw ako sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Gipanalikdan mo ako pinaagi sa imong sungkod ug bunan. Hallelujah. Amen. When the King of David Israel very difficult time, there is no fear evil person. Apan ningon diri sa Biblia nga bisan nung nakasinati si Haring David sa mga delikado nga sitwasyon, apan wala gayud siya mahadlok sa mga tawong dautan. There's only one reason. David realized God was with him. Tungod kay adunay usa ka rason nga nasayran ni David. Diin ang Ginoo nag-uban ti ay kaniya. The Lord step and the Lord comfort always his life. O ang sungkod ug ang bunal sa Ginoo kanunay nga nalipod sa tibuok niyang kinabuhi. Bible says likewise Psalm 121 verses 7 to 8. O ang Biblia nagisgot og sama niini balik ta sa Salmo 121 bersikulo 7 abot sa 8. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampinan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka o bisag unsa imong buhaton. Gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. The Lord God and Jesus Christ keep watching your life forever. Ang Ginoong Dios na si Ginoong Jesucristo pagbantay gayud sa atong kinabuhi hangtod sa kahangturan. Because Jesus Christ is the living God. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, never changes. Tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo buhi siya nga Dios ug siya mao gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan ug dili gayud siya mausab. That's why all of the members have a mind of Jesus Christ in your life. Kung kitang tanang mga membro kinahanglan nga magbaton gayud kita og una-una ni Jesucristo sa ato ang mga kinabuhi. Jesus Christ, Almighty God, provide food for Israel people. Sama nga ang atong Ginoong Jesucristo naghatag og pagkaon sa mga katawan sa Israel kaniadto. Deuteronomy 8 verse 16. Atong basahon sa Deuteronomio 8 bersikulo 16. Siya ang naghatag kaninyo mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawis sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Amen. Amen. Almighty God and Jesus Christ provide what we need, food and drink, material, financial, everything. Ang labing kamanan nga Dios mo imuhatag sa tanan atong gikinahanglan sa atong kanon, sa atong himno, sa atong isuot, tanang butang atong gikinahanglan. Because the Bible says Jesus Christ, true God, Almighty God, and eternal life. Kung ang Biblia naingon nga si Jesucristo mo ang matuod nga Dios kinabuhing dayon ug siya usab ang walay katapusan na kinabuhi. He is a living God, never changing. Buhi siya nga Dios ug dili gayud siya mausab. Amen. Amen. We must believe Almighty God and the Jesus Christ. Kinahanglan kita nga mutuo sa atong labing kamahanan nga Dios nga si Ginoong Jesucristo. We must loving God and the loving people to each other. Kinahanglan nga higugmaon nato ang Dios ug maghigugmaay kita sa matag usa. We must love family, cell members and the friend and the neighbors. Higugmaon nato atong mga pamilya o bisan nato mga kauban sa silda o bisan sa atong mga kauban dinhi sa simbahan. If we love to each other, there is no problem in your life. Kay kung maghigugmaay kita sa matag usa, wala gyud problema sa atong mga kinabuhi. The love is the greatest gift from God Almighty. Kung kining gugma mao kinang pinakadako kaayo nga gasa ikan sa atong Dios nga labing kamahanan. Jesus loved us. Sa mga gihigugma ta pag-ayo ni Jesus. That's why He wanted sharing his body with us. Kung naganahan si Jesus nga ipaambit ang iyang lawas dinhi kanato. He wanted sharing his blood O gusto with us. usab niyang ipaambit ang iyang dugo dinhi kanato. This blood, which means
shedding on the cross for the salvation of our souls. Kung kini nga dugo, mao kini ang dugo nga yang gipaaga sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. We have time eating the body of Jesus Christ, drinking the blood of Jesus Christ by faith only. Karon ani kita higayon diin makakaon kita sa lawas ug makainom kita sa dugo ni Hesukristo pinaagi lamang sa atong mga pagtuo. We'll join everybody come to here and you will live a long life forever. Among gihangyo ang tanan nga maglinya ka diri sa atubangan ug sa atong pag-apil niini motuo ta nga makabaton kita taas kaayo nga kinabuhi hangtod sa Because kahangturan. the Bible says this is the eternal bread, eternal drink. Ang Biblia nagingon nga mao kini ang walay katapusan nga pan, walay katapusan nga ilibnon. Almighty God, we are sharing this wonderful communion service to each other. Help my brother and sister all accompany with us. For the glory of God, in Jesus' name we pray. I command you all Satan, I command you all Satan, all sickness, all sickness, all trouble, all trouble, problems, problems, go away go away from my heart, from my heart, go away go away from my cell to my teacher, from my cell to Mageti jail, go away go away from the Philippines. from the Philippines. In Jesus' name, In Jesus' name, I pray. I